Hindi mo kailangan habulin ang babae. Kapag alam mo to, siya mismo ang lalapit sa'yo. Pero karamihan ng lalaki, kabaliktaran ang ginagawa. Alam mo bro, ang pinakamalaking pagkakamali ng karamihan sa lalaki ngayon, tingakala nila para makuha ang isang babae, kailangan nilang mag-effort ng sobra. Yung tipong, ikaw lagi ang nagchat-chat, ikaw lagi ang nag-a-adjust, ikaw yung laging available, at ang ending, ikaw yung napapagod, ikaw yung naiiwan, at siya parang lalong lumalayo. Hindi dahil may mali sa'yo bilang tao, kundi dahil mali ang approach mo sa psychology ng attraction. Kasi ang totoo, yung babae, hindi yan hinahabol, ini-influence yan. Hindi yan tungkol sa pagiging gwapo, mayaman o sikat. Ito ay tungkol sa paano ka mag-isip, paano ka gumalaw, paano mo ipinapakita ang sarili mo. Kapag na-trigger mo yung tamang emotion sa kanya, automatic yan. Hindi mo na kailangan pilitin. Siya na mismo ang lalapit. Ngayon sa video na to, ibibigay ko sa iyo ang 8 signs or actions na kapag ginawa mo, magbabago ang dynamics. Mapapansin mo, siya na ang nag-i-initiate, siya na ang naghahanap ng attention mo, at minsan, siya pa ang maghahabol sa iyo. Pero warning lang, hindi ito para sa lalaking desperado. Dito kasi priority sa lalaking gustong maging option na pinipili, hindi option na naghihintay. Kung ready ka na baguhin ang laro, simulan natin. Sign number 1, huwag masyadong available. Ang pinaka-basic pero pinaka-mahirap gawin. Kapag lagi kang available, nawawala ang value mo. Psychology-wise, ang tao lalo na babae mas na-attract sa bagay na hindi laging madaling makuha. Kapag reply ka agad, lagi kang online para sa kanya, walang sariling ginagawa. Ang dating mo, walang scarcity. At ang walang scarcity, walang excitement. Subukan mo ito. Hindi ibig sabihin na i-ignore mo. Sign number 2, maging confident sa body language extended. Alam mo bro, minsan kahit hindi ka magsalita, alam na agad ng babae kung anong klaseng lalaki ka. At yun ay dahil sa body language. Kasi ang totoo, mas pinapaniwalaan ng tao ang nakikita nila kaysa sa sinasabi mo. Pwede mong sabihin confident ako, pero kung nakayuko ka, hindi makatingin sa mata, kinakabahan ng kamay, parang laging aligaga, hindi niya paniniwalaan yun. Ang confidence, nararamdaman, hindi ini-explain. Ngayon, paano mo gagawin to? Yun ang eye contact. Hindi yung tititig ka na parang galit. Relax lang pero steady. Kapag nagsasalita siya, makinig ka habang nakatingin. Hindi ka umiilag. Ibig sabihin nun, comfortable ako sa sarili ko. Pangalawa, posture. Straight ang likod, hindi nakayuko. Hindi mo kailangan magmukhang sigat. Kailangan mo lang magmukhang sigurado. Pangatlo, controlled movements. Hindi ka mabilis gumalaw na parang kinakabahan. Slow and intentional. Kasi ang mabilis na galaw, madalas sign ng anxiety. Ang mabagal at controlled, sign ng control. At tandaan mo ito, kapag nakita ng babae na kalmado ka kahit sa presence niya, ikaw yung lalaking hindi niya basta-basta may experience. At doon nagsisimula ang attraction. Number 3, huwag kang sobrang nice guy extended. Ito yung madalas hindi naiintindihan ng karamihan. Iniisip nila kapag sobrang bait nila, mas magugustuhan sila. Pero bakit ganun? Ang daming nice guy, pero laging naiiwan sa friend zone. Kasi ang sobrang bait na walang boundaries, nagiging predictable. Anong predictable? Walang excitement. Halimbawa, lahat ng gusto niya, sinusunod mo. Lahat ng sinasabi niya, agree ka. Wala kang sariling opinion. Ang dating mo, hindi ka lalaki na may sariling identity. Parang extension ka lang niya at hindi yan attractive. Ang gusto ng babae, lalaki na may sariling paninindigan. Yung kaya magsabi ng, hindi ako agree dyan. Pero hindi galit, hindi bastos. Kalma lang pero firm. Doon niya mararamdaman na, iba to. Hindi siya sunod-sunuran. At tandaan mo to, respect muna bago attraction. At hindi ka ire-respeto kung wala kang boundaries. Tusiging number 4, bigyan mo siya ng space extended. Minsan ang pinaka-powerful na move ay yung marunong kang umatras. Kasi karamihan kapag gusto nila yung babae, lalong lumalapit, laging nagchat-chat, laging present, laging nandyan. Pero alam mo ba kung ano ang nangyayari? Nasasakal siya. Kahit hindi niya sabihin, ang babae kailangan din ng space para mag-isip, mag-feel, mag-miss. Kapag lagi kang nandyan, wala siyang chance ma-miss ka. At kung hindi ka niya nami-miss, walang dahilan para siya ang lumapit. Kaya minsan, intentional mong bawasan. Hindi ka mawawala, pero hindi ka rin sobra. Yung tipong,
Nasaan na siya? And doon papasok ang curiosity at longing. At tandaan mo, absence creates value. Kung may value ka na. Sign number 5, may standards KA, extended. Ito yung nagsiset apart sa lalaki na hinahabol at sa lalaking naghahabol. Kasi karamihan, kapag may nagustuhan silang babae, biglang nawawala standards nila. Kahit red flag. Disrespect, inconsistent. Okay lang sa kanila, basta makuha lang yung babae. Pero mali yun. Kapag wala kang standards, pinapakita mo na, pwede mo akong itrato kahit paano. Guess what? Gagawin niya yon. Pero kapag may standards ka, hindi ka basta-basta impressed. Hindi ka basta-basta nag-i-invest. Pinapakita mo na may value ka. Halimbawa, kapag bastos siya sumagot, hindi mo tinatawanan. Sasabihin mo calmly, hindi ako ganun kausap. Boom! Doon niya mararamdaman na hindi ka basta lalaki. Sign number 6. Huwag ka mag-validation seeking, extended. Ito yung subtle pero sobrang lakas makasira ng attraction. Yung tipong, okay lang ba ako? Gusto mo ba ako? Hindi ka ba galit? Laging naghahanap ng reassurance. Ang problema, kapag ikaw ang humihingi ng validation, ibinibigay mo ang power sa kanya. At ang babae, hindi na-attract sa lalaking dependent sa approval niya. Ang attractive, yung lalaki na secure sa sarili, kahit hindi siya i-compliment, okay lang. Kahit hindi siya pansinin minsan, okay lang. Hindi siya naghahabol ng validation kasi alam niya ang value niya. And ironically, kapag hindi mo hinahanap ang validation, siya ang nagbibigay nito. Sign number 7, maging unpredictable in a good way. Extended. Ang isa sa pinakamalakas na driver ng attraction ay curiosity. At hindi ka magiging interesting kung predictable ka. Kung araw-araw, same oras ka mag-chat, same style ka makipag-usap, same reaction ka sa lahat, madali ka niyang mababasa. At kapag nabasa ka na niya, wala nang excitement. Pero kapag may konting variation, minsan ikaw ang nag-i-initiate, minsan hindi. Minsan playful ka, minsan calm lang. Hindi ka niya ma-figure out agad. At ang utak ng tao, gustong isolve ang hindi niya maintindihan. Kaya mapapaisip siya, anong klaseng lalaki to? At habang iniisip ka niya, lalo kang pumapasok sa isip niya. Sign number 8, mahalin mo sarili mo, extended deep closing sign. Sa lahat ng sinabi ko, ito ang pinaka-importante. Kasi kahit gawin mo lahat ng techniques, kung sa loob mo kulang ka, lalabas at lalabas yan. Ang babae, marunong makaramdam. Kapag insecure ka, needy ka, takot kang mawala siya, nararamdaman niya yan. May nawawala ang attraction. Pero kapag mahal mo sarili mo, hindi ka natatakot mawala siya. Hindi ka nagmamakaawa, hindi ka nagbebeg ng attention. Kasi alam mo, may value ako kahit wala siya. At ang mindset na yan, sobrang lakas ng epekto. Kasi ang lalaking hindi takot mawalan. Siya ang hindi basta-basta iniiwan. Sa dulo ng lahat bro, hindi ito laro ng panliligaw. Deriway through self-respect at psychology. Kapag inayos mo ang sarili mo, hindi mo na kailangan pilitin ang babae. Kasi ang totoo, hindi mo kailangang habulin ang tamang babae. Lalapit yan sa tamang version mo. Kaya ang tanong mo ngayon, ikaw ba yung lalaking hahabulin? O ikaw pa rin yung naghahabol?